Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, gaano kalayo ang kayang takbuhin ng isang tao para makaiwas sa pananagutan? Sa kaso ng dating tagapagsalita ni dating Pangulong Duterte na si Attorney Harry Roque, mukhang hanggang sa Netherlands. Humaharap sa kasong human trafficking dito sa Pilipinas si Attorney Roque. Nag-ugat ang kasong ito sa isinagawang investigasyon ng Kongreso ukol sa mga Philippine Offshore Gaming Operators o POGO, mga kumpanyang nag-aalok ng online gambling sa mga dayuhang kliyente. Kinakailangan kumuha ng mga ito ng lisensya mula sa PAGCOR upang legal na makapag-operate sa ating bansa. Bagamat may mga hakbang ang PAGCOR para i-regulate at bantayan ang mga POGO, lumitaw na hindi sapat ang mga ito. Sa mga isinagawang raid ng pulisya, nakita ang koneksyon ng POGO sa mga krimeng gaya ng cyber scam, illegal detention, human trafficking, torture, at kidnapping. Ano ba yan? Sa lahat ng ito, ang human trafficking ang pinakamarami. Hinalungkat ng ating mga mambabatas. Sino-sino ang sangkot sa mga legal o illegal na operasyong ito? Isa sa mga pangalang lumitaw sa pagsalakay sa Lucky South 99, isang malaking POGO hub sa Tarlac, ay ang pangalan ni Attorney Roque. Kaya dahil dito, ipinatawag siya ng Kongreso. Mariin niyang itinanggi ang anumang ugnayan niya sa kumpanya. Ngunit nang magpaliwanagan siya tungkol sa biglaan at kahinahinalang pagdami ng kanyang mga ari-arian, walang imik si Attorney Roque. Ilang buwan ang lumipas, nakita na lamang siya sa Netherlands, na kung saan kasalukuyang iniimbestigahan ng International Criminal Court si dating Pangulong Duterte. Nitong nakaraang buwan, kapanalig, inilabas ng korte ang mga arrest warrants laban kay Attorney Roque at marami pa para sa kasong qualified human trafficking na naganap sa Lucky South 99. Kumilos na rin ang gobyerno upang mapauwi si Attorney Roque. Ipinakansila na ng Department of Justice ang kanyang pasaporte. Tinawag ni Attorney Roque na political persecution kuno ng Administrasyon Marcos ang ginagawa sa kanya. Ginamit niya itong dahilan para humingi ng asylum sa Netherlands. Pero, linawin natin, ang political persecution ay sistematikong pagsikil at panunupil sa mga taong kumukontra o bumabatiko sa pamahalaan. Una, kapanalig, si Attorney Roque mismo ang ayaw humarap at magpaliwanag. Pangalawa, kahit si Attorney Salvador Panelo, na dati ring legal counsel ni Pangulong Duterte, ay nagsabing mas malalakas pa ang batikos ng iba sa administrasyon pero hindi sila kinakasuhan. Ngunit mali ang paggamit ni Attorney Roque sa katagang political persecution. Alam nating paulit-ulit ang panawagan ni Attorney Roque at iba pang taga-suporta ng dating administrasyon na pauwi na sa Pilipinas ang tinatawag nilang Tatay Digong. Pero ibalik natin sa kanya ang panawagan. Bumalik ka na rin, Attorney Roque. Ang paghahanap niya ng asylum ay malinaw na pag-iwas sa pananagutan. Kung wala siyang itinatago, hindi siya dapat matakot humarap sa batas. Katulad ng sinasabi sa Lucas 8:17, walang natatago na hindi malalantad at walang lihim na hindi mabubunyag. May itinatago ba siya? Ang tanong tungkol sa kanyang biglang pagyaman at ang papel niya sa operasyon ng Lucky South 99 ay hindi pribadong issue. Usaping pampubliko ang mga ito. Karapatan ng mga Pilipinong malaman ang totoo, lalo na't buhay at kapakanan ng mga kapwa nating Pilipino ang nalagay sa alanganin sa mga krimeng may kinalaman sa POGO. Kaya kapanalig, patuloy nating panagutin ang mga opisyal ng ating pamahalaan. Dati man o kasalukuyang naglilingkod. Napakabigat na usapin ang pagkakasangkot ng sinuman sa kanila sa human trafficking na labag sa buhay at dignidad ng tao. Gaya rin ang sinabi ni Pope John Paul II, ang mga hukuman ay may tungkuling magpataw ng kaukulang parusa
upang hadlangan ang mga gawing mapanira sa karapatang pantao. Kaya't napakahalagang ang mga sangkot sa mga ilegal na gawaing katulad nga ng human trafficking ay mapanagot sa batas sa lalong madaling panahon at kung mapapatunayan, humarap sa karampatang parusa. Justice delayed, kapanalig, is justice denied. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.